Ngayon ay nasa panahon tayo ng Kwaresma, 4 na araw na paghanda ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. At ngayong Lunes, atin pong tunghayan ang tungkol sa pananampalataya. Kapag tingnan po natin ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 43 hanggang 54, sa versikulo 50 ay ito po ang nakasulat. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Naniwala, panampalataya, ay siyang nagpagaling sa kanyang anak na sinasabi niya kailangan gumaling. Dahil nung sinabi ng ating Panginoon na umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak, kaagad nagtiwala at naniniwala siya. Kapag tingnan po natin sa buong Biblia, mayroon pong 458 times, 458 kabisis na atin pong matagpuan ang salitang pananampalataya o pananalig. Sa salita ng ating Panginoon, ang pananampalataya ay imuna. Pero dahil ang ating Ebanghelyo ni San Juan ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo ay nakasulat po pistis, pananampalataya o pananalig, na nasali naman sa Latin, fides. Kapag katingnan po natin ang lahat ng mga pagtugon at lahat ng pagtanggap ng mga tao, habang ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo at hangabing ating Panginoon ay mayroong sinasabi, marami po sa mga nakarinig sa Kanya ay nananalig o nanampalataya sa Kanya. At ang mga gumagaling na pinagaling ng ating Panginoon ay gumaling dahil sa pananampalataya. Kaya laging inuulit ng ating Panginoon, kapag gumaling na sila, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Lahat po tayo ay pinagaling, hindi lang sa physical, lalo't higit na sa spiritual na pagpapagaling sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ito pong ating mga pagbasa ay una nagturo po sa atin na isa sa pinakamahalagang sangkap ng isang Kristiyano ay ang pananampalataya, ang pananalig. Paano naman ang lahat ng mga turo ng ating Panginoon kapag pinagdudahan natin? Paano natin maisabuhay ang kautusan ng Panginoon kung tayo'y sumunod nga, pero tayo nag-alinlangan? Paano naman tayo tumanggap ng mga turo at doktrina ng simbahan kapag pinagdudahan natin ito at kinukwestiyon? Paano naman natin matanggap ang biyaya ng Panginoon na kung saan, kung tayo'y nanalangin o kaya humihiling o dumudulog sa Kanya, tayo nagdududa pa rin, kulang pa rin sa pananalig. Mahalaga ang pananampalataya sa buhay ng tao. Mahalaga ang pananampalataya sapagkat ito po'y nag-ugnay sa atin ng malaliman sa ating Panginoong Diyos. Malaliman sapagkat kung tayo nagkukulang sa ating pananampalataya, pahapyaw lang o dili kaya pang-external lang o mapang-ibabaw lang ang ating ugnayan sa ating pangreliyon na gawain, tayo po ay hindi tunay na nananalig sa Diyos. Madali po tayong malinla. Madali po tayong manghihina sa ating pananalig kapag mayroong mga bagay-bagay na ating nakikita na hindi sang-ayon sa ating pagtingin, panindigan o pananaw. Kinakailangan natin lagi ang pananalig at pananampalataya na matibay upang atin pong madama ang Diyos
at atin siyang masumpungan sa loob ng ating mga puso, sa kaibuturan ng ating sarili, sa pamagitan ng mata ng panampalataya, the eye of faith. Dahil kung wala tayong mata ng panampalataya, kahit gaano kahaba ang oras sa tahimik na panalangin mo, kahit ilang oras ka nagpunta dito sa simbahan at nagdasal, hindi mo matiyak ang biyaya ng Diyos na dumating sa iyo dahil nagkulang ka sa mata ng panampalataya na makikita at madama mo ang Diyos sapagkat ika'y nananalig sa Kanya. Kaya nga sinasabi ni San Agustin na siya una sa lahat ay nanampalataya upang makilala ang Diyos. At nang nakilala na niya ang Panginoong Diyos, lalo't humigit pa na lumalalim ang kanyang panampalataya. Ang pagpapalalim ng panampalataya ay siyang pagtupad ng pangako ng Panginoong Diyos na ngayon ipinahayag sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 65, versikulo 17 hanggang 21, na sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na siya ay gagawa o maglikha ng mga panibagong langit at panibagong lupa, na kung saan ang lahat ng mga nanirahan sa bagong lupa at panibagong langit ay naayon sa kalooban ng Diyos at haba ang kanilang buhay, na kapag ka dumating na sila sa edad na medyo mataas na, 100 years old na, 100 na, para pa rin silang maliksi na mga kabataan dahil nabubuhay sila sa pananalig at panampalataya na tunay ng Diyos. At yung mga namatay na hindi nakaabot ng 100 years old o 100 ay parang nagkukulang sa kanilang buhay pananalig. Kailangan natin ang ating pananalig sa Diyos ay isang pagsuko ng buong ating sarili. Una, ang ating isipan, ang ating puso, ang ating buong kaluluwa upang ating madama siya. Dito sa banal na misa, narito po ang Panginoong Diyos. Kailangan na personal natin siyang masumpungan at maranasan sapagkat anong silbi ng ating pagpasok dito kung parang hindi man natin nadama ang presensya ng Diyos. Pangalawa, ang panampalataya ay nangailangan ng paggawa. Hindi lang po na tayo nananalig at sumuko sa Panginoon upang lumalalim ang ating panampalataya at naging masigla, kailangan itong ipahayag sa gawa. Pagpahayag sa gawa, ibig sabihin dito, una, isabuhay natin ang turo ng ating Panginoon na tinatawag na Ebanghelyo, at pangalawa, na atin pong ipahayag, ibahagi sa iba na nangangailangan ng pagkilala sa Diyos. At kung ating pinapahayag sa iba, ang ating panampalataya, ito'y lumalalim, ito'y sumisigla pa, ito'y yumayabong pa. Pero kapag ka tinatago mo yung pag-unlad mo sa espiritualidad o koneksyon sa Diyos, hindi ka magkaroon ng pagyabong sa iyong panampalataya. Kaya kailangan na magkaroon tayo ng misyon na dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating kapatao. Hindi lang na ating pagninilayan at isabuhay, ating ipahayag sa iba upang makilala ang Diyos at dalhin natin sila sa Diyos. At pang-apat, ang tunay na pananalig ay ang pagkaroon ng sigla ng pagbabalik loob sa Diyos, na magkaroon tayo ng tunay na pagbabago. Pagbabago na ang ating buhay ay hindi na nabatay sa mga makabundong bagay, bagkus ang ating buhay ay nabase na, ang batayan na ay ang ating pagsunod sa salita o mensahe ng Diyos at ang pagsabuhay ng turo ng Diyos.
Kapag ka ito'y ating ginagawa, tunay nga tayong nananalig at nampalataya, sapagkat ang panampalataya mulat sa pulpa, nasa sinapunan pa tayo ng ating ina. Naroon na po ang unang bahagi ng panampalataya na natural. At nung ipinanak tayo, pagkapanganak natin, atin pong natutunan ang buhay sa panampalataya sa pamagitan ng pamilya at ibang tao na kung saan pinakasama natin sa buhay. At habang tayo'y lumalago, nagkaroon pa ng sariling pagdama at pagpapalalim ng panampalataya hanggang ito'y yumayabong na lalo pa nating maunawaan ano ang buhay ng panampalataya sapagkat isinasa buhay natin sa pagbabalik loob, sa pagbabago, at sa paggawa ng kabutihan, sa pakipagkapwa-tao, at ang ating una sa lahat, pagsentro sa Diyos sa ating buhay ng Diyos ay siyang ating saysay at kabuluhan. Ang Diyos ay siyang pumapanginoon ng ating buhay dahil nananalig tayo ng tunay sa Kanya.